Kasi, kasi that's why you're allies, no? You can be open to each other without feeling that you're being attacked. Oo naman, no? That's Because I also felt safe with you, so never naging issue yan. You have long experience. Ito kasi na parang, we have a long experience. Tapos nung kinikriticize kita, biglang aatakihin mo na ako, pepersonalin mo na ako, magagalit ka na sa akin. Hindi naman pwedeng, I'm just stating my honest opinion. And then, I'm just speaking my mind, just like what I have done in the past. Tapos ngayon, nasa kapangyarihan ka na, you cannot accept it anymore. Pero parang, Parang, Yun yung sobrang nakaka-bad trip dito sa administration na to. Yung hindi, ayaw magpa-criticize. And even the supporters, yung seryoso kayo? Hindi nyo matanggap na something is wrong? Perfect tayo dito? Perfect talaga? Fine and dandy every day? I mean, panahon, di ba nakita niya si Tingking Pinoy? Nung panahon ni Duterte, nung wala pa siyang makain. Pinagtatanggol yung si Duterte, pero minumura niya yung mga cabinet secretaries ni Duterte. Bakit wala kayong katulad ni Tingking Pinoy sa inyo nung panahon ni Duterte? Na pinagtatanggol niya si Digong, pero minumura rin niya yung mga cabinet secretaries. Ini-expose niya yung mga korupsyon, yung mga, kahit nga si Bongo, tinitira niya eh. Ngayon, sino ngayon yung tipi ninyo dyan? Wala. Hindi ba si Cash Jarrett? Sino yan? Sino si Cash? Sino si Coach Jarrett? Who is he? Diba? Does his opinion even matter to the administration? Is his opinion even being sought by the Queen Bee? No! Ayun. So, magandang gabi sa inyong lahat. At alam nyo naman na grabe yung last week, nakakaloka. Grabe mga pangyayari last week. At ngayon, nagbabawi sila. May before tayo before tayo dive in dun sa mga current issues na tinray sa pawan nung interview ni Katunying. Nag-react si BBM na kasi di ba may mga panawagan ng mga aftermath ng interview, may mga kampi kay Lisa na mga politiko na sinusuportahan daw si Lisa, ganyan-ganyan, na honest and factual naman daw yung sentiments niya, valid naman daw yon, kineme-kineme, ganyan. At dapat daw ay mag-resign na si Inday Sara. Ayan. So itago na lang natin sila sa pangalang Albi Benitez ng Mayor ng Bacolod at saka si Treñas, Congressman Treñas na 3rd District ng pangalan nito? 3rd District ng Manila. Ayan. Teka, share lang ako ng link para sa mga gising pa na gustong umakyat. Si Kuya Miko makakasama natin ngayong gabi dahil nakatulog daw siya. Ayan. Ayan. Sendan rin natin ng link si Sas para kung feel niya umakyat. Ayan. Okay. So yun, edi ang tawag dito, apat sila na nagsalita in reference to that interview. Si Treñas ng Manila, Bacolod City Mayor, Joel Chua pala, Treñas is mayor pala ng Iloilo, sorry. Teka. I-share nga natin. Pinost ko yun eh. Si Mayor Treñas ng Iloilo, ayan. Iloilo City Mayor Jerry Treñas, Bacolod City Mayor Albi Benitez, Manila 3rd District Representative Joel Chua pala yung representative, yung congressman. And then, Congressman Rida Robe. So, tong apat na to, naglabas sila ng statement, very strong support kay Lisa Marcos after nung interview. So, after nung interview, except Rida Robes, I think yung statement ni Rida Robes yung pinaka-strongest sa support. Pero si Congressman Robes, hindi siya nanawagan na mag-resign si Inday Sara. Ang nanawagan na mag-resign si Inday Sara ay si
Treñas, si Albi Benitez, at saka itong si Joel Chua. Ayun. So I mean, parang tangina, sobrang humigop tong mga to. Yung, grabe sa pagkasipsip! Ang sisipsip ninyo, mga putang ina nyo. Ang kakapal na mukha nyo! Ayan. So yung tatlo na yan, yung mga tatlo na yan, tawag dito, talaga akit si Attorney Trix. Nakalive pa yata si Attorney Trix eh. Pero patapos na. Nagpasipsip lang yan si Dennis kay Lisa na tatakbo kasi congressman ang anak niya. First timer, sabi ni Raven Claver. Ayan. Ayun. So, sobrang sipsip talaga. Yung, ano ba naman to? Ano ba naman to mga to? Talaga, importante sa inyo yung feelings ng First Lady na hindi naman hinalal ng sambayan ng Pilipino, na okay lang sa inyo na yung sama ng loob ng First Lady ay dapat ma-address at maapektuhan ang paghubog natin ng policy kasi sumama ang loob niya? Diba? Kakaibang mga sipsip. Diyos me, meron Albi Benitez, napakasipsip mo. Diyos me, Albi Benitez, napakasipsip mo. Treñas, napakasipsip mo. Joel Chua, napakasipsip mo. Pati ikaw, Rida Robes, napakasipsip nyo. Actually, while Rida Robes did not ask for Inday to resign, sinabi niya na factual and honest daw yung statement ni Lisa. And I take exception doon sa sinabi niya factual. Talaga ba factual? Napakasinungaling kaya ni Lisa doon sa interview niya, pinagloloko niyo kami. Diyos me. Diba? Sobrang pinagloloko niyo kami doon. They call for a resignation of a voted VP. Gago ba sila? Their votes has never got into the 10% of her votes. Sabi ni Frank Laridad. Yun nga eh, parang kakapal naman ng mukha nitong mga tumanawagan ng resignation. 'Di ba? In order to make the First Lady feel good. Kung yung pinagsisiblahan niyo po, taong bayan, hindi si Lisa. Ano kayo, alagad kayo ni Lisa? 'Di ba? Kadiri, sobrang kadiri. Well, anyway, ayan na nga. So, yung mga aftermath pa. So, after, nung panawagan sila na mag-resign si Inday, ganyan. BBM also released a statement na sinasabi niya na no, hindi ko pagre-resignin si Inday Sara. Kasi, magpaparesign lang tayo kung yung tao ay, ang pangalan nito, masama ang performance, ganyan. Ganun lang daw. Ganun lang daw ang reason ng pagpaparesign. Ayan. Ganon. Tapos, kung nagkasakit, ganon. Ayun. So, hindi raw niya pagre-resignin si Inday Sara. Parang, yung papag-resignin kasi si Sara lang naman ang positive sa administration mo eh. Agency lang naman ni Inday Sara yung nagpa-perform ng maayos eh. Tsaka number 1 trusted agency yung hawak ni Inday, Department of Education. So, it's not for your best interest, Mr. President, na umalis si Inday. So, parang sige, pinagtatanggol mo, ganyan-ganyan. Pero, actually, yung hindi pag-alis ni Inday, mas makakatulong yun sa'yo kaysa makakasama eh. So, sige, parang, kunwari pinagtatanggol, hindi naman kailangan ni Inday ng pagtatanggol ni BBM, to be honest. Hindi naman niya kailangan ng pagtatanggol. Ngayon, si Inday, hindi rin naman niya, di ba, parang, if hindi pagre-resign ni BBM, well and good. Pero hindi yun yung mahirap siyang i-take na parang pinagtatanggol ni BBM si Inday yung ganyan. Kasi hindi rin naman makakatulong kay BBM kung paalisin niya si Inday ngayon eh. So, yung ganong klaseng gesture, dapat lang yun. Kumbaga, wala ka naman choice eh. Wala naman choice BBM eh. Hindi naman siya pwedeng lumaya. Kasi pag lumaya siya, it's gonna hurt your administration really bad, di ba? So, ang tema magaguhan, kailangan nyo si Inday. Sa totoo lang. Ayun. Sige, sip-sip kayo, pagbaba o pag nagpababa si Kuting, yari kayo, sabay-sabay kayo tatalon. Sabi, alam mo sa totoo lang, curious ako, no? Yung pag dumating yung panahon na, of course, they are not gonna be in power forever. Diba? They're not gonna be in power forever. So, ano kayong mga mukha ang pagyaharap nito kay Inday Sara pag dumating yung panahon na wala na sa power yung mga pinagkakampihan nila. Yun yung problem kasi, so wala nang dignidad kasi ngayon sa Philippine politics eh. Kung sino yung malakas, todo sila sa paghimod ng puwet ng malakas na yun. 'Di ba? Todo himod sila sa pagkampi doon. Sige, naintindihan natin yung politics na na gusto mong magkapondo, gusto mong magkaano, ganyan-ganyan.
Pero hindi kasi siya dapat to the extent na malalapastangan yung ano no, yung boses ng natin, 'di ba? Yung hindi irerespeto yung kapakanan ng mamamayan. Like for example, to kay Inday Sara. Someone said here na itong si Joel Chua pala. Si Joel Chua ba 'yun o si Mayor Treñas? Natatakbo yung anak niya na congressman. So that is why nagkikiss us na, 'di ba? Yung parang kung ganyan po kasi yung will and deal ninyo para to get in power. Diyos ko po, dapat hindi na nanalo tong mga ganito. Ito yung mga bumababoy talaga sa ano sa government institutions natin eh. 'Di ba? Maintindihan mo kasi mga politicians naman talaga, mga politiko naman talaga, talagang forever willing and dealing yung mga yan eh. You get some, you take some, you get some, 'di ba? You give some, you take some, you give some. Ganun. 'Di ba? Ganun naman talaga. So pero hindi yun dapat to the extent na wow, talaga parang makasipsip lang, 'di ba? Makasipsip lang, makuha mo lang yung sarili mong, masatisfy lang yung sarili mong interest, okay na sa'yo kahit magmukha kang tae sa politics, kahit magmukha kang walang prinsipyo. Nung unang-unang nagsalita si PRRD from retirement, no, from the time na bumaba siya sa ano, I remember PRRD talking about principles. At the end of the day, yun dun tayo magkakasukatan. And to certain extent, sa totoo lang, itong mga nangyayari na to, siguro ano rin to paraan din to para maintindihan natin at makita sinong mga politiko ang may prinsipyo at sino ang wala. Sino yung willing ibenta yung mga ano nila, yung mga sari-sarili nila just to get a piece from the pie, 'di ba? Ayun. Ayan, dito si Kuya Miko. Kuya Miko, lumabas ka. Hello, magandang gabi. Ayan. Live from Bicol. Yes, from Bicol sa lupa ng mga kakampi. Ayan. So magandang gabi po sa inyong lahat. So ayun. Ayun. Ano bang madam? Ano yung topic? Pasensya nag-log in pa ako ulit. Carry lang. Ano ang tawag dito? Well, nag-update lang ako sa lahat ng mga nakikinig tungkol nga doon sa nangyari na, di ba, may mga aftermath pa kasi yung mga interview di ba, yung interview kay Lisa. May aftermath pa. Pagkatapos, eto na nga. Ay, tinatapos ko lang yung part na yon kasi, ang tawag dito, dinagsalita nga si BBM na hindi ko tatanggalin si Lisa, si Inday Sara na DepEd Secretary, ganyan, kasi maganda naman daw yung performance niya, nakakatrabaho naman daw, okay naman daw yung performance, ganyan. So, parang, sabi ko kanina is that, hindi naman kasi sa best interest ni BBM yung yung pagtanggal kay Inday Sara sa DepEd. Diba? So parang sa totoo lang, wala ka naman choice. Diba? Wala ka naman choice. Tatanggalin mo yung most trusted na na government agency. Hindi Yes. hindi it doesn't make sense. Ma'am Marge Demanda, maraming salamat sa inyo pong pagpapakulay. Ayan. Ayun. Sige, go. Yun nga madam. This is the top performing and parang most trusted. And these are the Filipinos mga Pilipino. Talking, oo. 'Di ba? Mga Pilipino ang nagsasabi nito. So, one reason kung bakit nandyan, may nag-comment niya sa akin dyan, madam dapat bumaba na lang siya kasi, parang kinakalaban niya yung boss niya. Sino ba talaga ang boss ng mga nasa gobyerno? Si BBM ba? O ang mga Pilipino? Kasi even Filipinos, even si BBM, ang boss niya ay ang mga tao. Kahit yung mga BBM supporters, confused sila kung sino ang boss. Kayo po yung boss, dapat. Diba? Kayo po yung boss. Correct. Hello, Sas. Welcome muna natin sa cosmological woman of the universe, the tight and fresh Kippy. Yeah. Hello, oh my God, namiss kita ko. Pangalawang beses mo pa lang po, puta ka. Ay, grabe. Kasi ako, pag dito ako, sobrang, talaga ang time frame, ang tulog ko. So, nakatulog na naman ako ng maaga, kaya,
eto na naman, Kaya siya laban tayo. buhay. Oo. Otherwise, ano yan, maga natutulog yan si Kuya Miko. Naalala mo, madam, nung si Direk Daryl, yung nakatulog din ako sobrang aga, tapos tumawag ka, kakagising ko lang. Pero, ayun. Pagkatapos, hindi yun na nga, so may mga sagutan na ganyan, na parang, hindi ko tatanggalin si Kemerut, ganyan-ganyan. Hindi ko tatanggalin si Inday Sara, ganyan. Pagkatapos, may ano kasi yon, may parang, may mga iba pang sinabi si BBM. So sabi niya parang, si Lisa naman, kasi tinatanong siya tungkol doon sa away ni Inday at saka ni Inday at saka ni Lisa. Parang sabi niya, hindi naman kasi nagpupolitika si Lisa. So kumbaga parang meron siya mga nasasabi na hindi lang siya tolerant, mga ganyan-ganyan etchos, ganon. Pero lucky daw siya. Lucky husband daw siya because napaka-protective daw ni Lisa bilang wife. Ayan. Napaka-protective daw niya. Ayan. So, ayun. My first reaction is, what a lucky husband I am. Ayan. Congratulations! That I have a wife na very protective sa akin, sa kahit na may nakitang hindi magandang sinabi tungkol sa akin, ay talagang she get upset. Hindi naiintindihan nila BBM yung problema, no? Hindi ko Actually, problema. naiintindihan niya. Hindi niya naiintindihan na yung galit natin. Hindi naman tayo nagagalit dahil galit si Lisa na sinabihang bangag si BBM. Okay? Ang nakaka-bad trip kay Lisa is that, walang pumipigil sa'yo sumamaan loob. Hindi sumamaan loob mo, pero ilagay mo sa tamang lugar, Bex. Pero Diba? ano kasi yan, this is all for political show, no? Ang basa ko kasi dyan is, kasi sila good cop, bad cop. Mm-hmm. So, alam niyo na kung sino yung bad cop, di ba? At alam niyo kung sino ang good cop sa scenario na to. So, ano yan, girl? This is all psychological play. Gets ninyo? Na wala namang tanga na maniniwala na decision lang yun ni Cute. Hindi lang yung decision no Cute. Ito ang basa ko, makinig kayo. Ang feeling ko kasi is na yan pinag-usapan na natin to ni Joey. Pinag-usapan na ba natin to live? Or tayo lang? Yung ang nila yan, ang gusto nila is ipinain na nila yung queen. Gets niyo? Yung hindi niyo basta-basta minumove yung queen, no? Nang ganun-ganun lang. Meron yang purpose. Okay, so what is the purpose kung bakit ipinalander na yung queen, minove na yung pyesa? Syempre ang king dito si BBM, no? Tama naman siya, poprotektahan talaga siya ng queen. That's the purpose of the queen in the game of chess. So dapat tanungin natin, bakit minove yung queen na ganon? Ano yung gustong response kay Sara? Ano lang yan? Una, mawawarsyak si Inday. That's the ideal situation. Diba? Na si Inday yan, ang temper niyan. So, pag ganyan natin, matitrigger. Trigger yan, mangwawarsyak yan. So, pag nangwarsyak yan, that's the time na, sisantahin na natin to. Ano pala to warsyak. Di ba ganyan yung narrative na nila noon, di ba? Bago itong interview ni Madam, di ba? Na si Inday ay basagulera, workshop, di ba? Sheriff, ganyan. They are building that, di ba? Ngayon, meron sila dong safety net. Ano yung safety net nila? Yan na yung, my husband will do everything to protect you. So, ito na yan. Kaya may mga seeming mga parang mga action that seems to protect Inday ngayon. Like, because it's still in line with the narrative ni Cute. Diba? In line pa rin yun sa narrative ni Cute na parang, kita mo na, sabi ko sa iyo my husband will do everything to protect you. Ngayon, where does this put Inday sa balita? Inday sa na, poprotektahan ka naman pala ni Bongbong kahit sa asawa niya. And everyone knows in Congress and Senate that the wife is the command. Okay?
lahat ng politicians, alam yan. Kasi yun ang game ngayon, kung ilan ang politicians nakakampi sa'yo. Di ba? Yan ang game na ngayon. Wala na silang alam sa mga tao. It's all about the politicians nakakampi sa'yo. Ngayon, yun ang narrative. Pinagtatanggol ka naman ni BBM kahit kay Komande. Bakit ganyan ka pa? Anong ina-arte-arte mo? Hindi ba? Ngayon, can you imagine? Despite everything, ganyan na ang eksena. Despite everything, this is narcissism, no? This is how narcissists play their game. Everyone have been in a narcissistic relationship, experienced narcissistic abuse. This is exactly it is, di ba? Can't you recognize it? So ngayon, ganyan na sila na very narcissistic. This is what you call sa narcissistic dynamics, the push and pull. So ngayon, meron kang bad cop pushing Inday. Pushing, di ba? Ngayon, meron ka namang good cop pulling Inday. No, hindi yan magre-resign si Inday. Hindi ko pagre-resign si Inday. Na parang, wow! Kailangan pa ba namin mag-thank you na hindi mo siya pagre-resignin? Nagigets nyo ba? This is everyone who been in a narcissistic relationship with their parents, with a friend, or with a partner, this is exactly it, no? Ngayon, Inday didn't declined the Queen's Gambit. Okay? In short, that's what we call. Inday declined the Queen's Gambit. Ngayon, meron na silang safety net. Ito na yan, no? Na protective lang ang asawa ko, hindi ko pagre-resignin si Inday. That is the role of BBM. BBM is the good cop in the situation. Ngayon, bakit nangyayari itong push and pull ngayon? This actually, in my reading, this actually gives us a sense of what's bubbling underneath. Meron na ring mga push, meron na ring struggle na nangyayari sa mga politiko. Nagigets mo. Ano to? This is political spectacle of the highest grade. Remember, these are BBM is a Marcos. They know how to play this game. They know how to play political game. They have been there since the 1970s. No? Na of all politicians existing today, sila yung pinaka-experienced. Alam na namin ang laro sa politika, sandali lang. So ngayon, nakikita na natin tong the game, ito na girl, ang tinatawag nating the games of the general. This is no longer for may mga moving parts na yes, this is the games, this is master politics. Par excellence ang nakikita natin ngayon, which I have to give credit to the BBM camp, no, na meron silang ganyang play, no, that is not so easy to pull off. Lenny cannot do could that. Could never. Welcome lang natin si Attorney Trixie in the house. Hi, Attorney Trixie. Nakakaloka. Attorney Trix, with yung kasi a lot of people think yung sa interview, yung ganyan, yung talaga siya, parang way talaga siya to it is a lightning rod. It is a way para showbiz na naman yung mga usapan, ilayo tayo sa totoong issue, ganyan. Ano po bang ano po bang reaction ninyo dito? I'm pretty sure meron na po kayo nasabi dun sa live nyo kanina. Nandun din ako kanina, nakikinig rin ako. Pero lang po, for the sake of the viewers po na nandito, ano pong inyong quick reaction sa mga kaganapan ngayon? I'm not surprised. After all, diba, first-hand ang experience ko with how she interferes with government appointees, with policy and all that. Policy, unang-una pa lang, napagalitan nga ako dyan. Napagalitan niya ako over a policy that the president set. So, not surprised. I also am aware na napaka-headstrong niya. So, whoever it is that thought of this gimmick, whether it's for a distraction or whatever, it had her full support. Hindi yan mangyayari if she didn't support it. And in fact, part of
kumbaga, my experience with her makes me believe that this is at the very least half her idea. She would not do this. She was very comfortable eh. Plus, di ba, tingin ko, ito ang dapat gawin niya. So, she set the law. Tapos, in-execute ng ganon. The reason I think that is because we know that for whatever her talents are, communications at that level is not one of them. Kahit sa personal relations, hindi nga eh. Pero let's just stick to that one. This is not her forte. This is not a court of law where she probably will be able to find her way. Yeah. Pero this was a disaster from the get-go. Yeah. So, And remember, sa Marcos, we cannot cloud our judgment of the people we don't like. We have to give them a very charitable view, very complimentary view, so that we can view them as rational as possible, so as not to fall into ensaymada level of thinking. So, Lisa Marcos is a criminal lawyer. Yan ang kanyang forte, criminal law. Yan din ang kanyang tinuturo, criminal law. talaga? Yes. Yes. Yeah. So if you're gonna watch How to Get Away with Murder, that's her. Yes. You know, she's Annalise Keating. She's very good in Wait, there's a difference between criminal law and criminal remedial law. Iba yon. So, what is remedial law? Yan yung proseso. Yung criminal procedure. So, you can know the law, but if you don't know your way around the courtroom, your strategy will just fall. Kasi your strategy is in the procedure. well, Attorney Trixie, my emphasis is on the adjective. Criminal. Grabe siya. Why? It is Meron not tayo dito, by the way. meron po tayo ditong nanonood na isa sa mga pinakamagagaling na poet at manunulat ng ating bansa, si Rebecca Año Nuevo. So, naiintindihan ni Rebecca Año Nuevo ang aking play on words, di ba? She's a poet, after all. So, my emphasis is on the adjective. Ito naman si Attorney Trixie. Ang emphasis kasi niya sa noun. So, you know, Criminal was the noun. so she's very good she's a very good organizer. I have seen her organize things. She organizes things up to the last detail. No, parang may pagkakusi nga ito sa pag-organize itong si Lisa Marcos, no. Remember when I first nung dinala ko dun sa mahal na araw na, you know, she has a schedule mula this is how good she is as an organizer. So, lahat ng in-invite doon, meron silang itinerary for every day. So, divided yan according to the meals and activities. So, meals, breakfast, tapos, parang di ba may merienda after breakfast? Anong tawag doon? Merienda rin ba tawag doon after breakfast? Snacks. Morning snacks. So, may breakfast, morning snacks, lunch, merienda, dinner, tapos may mga iba't ibang kuning-kuning activities kung saan. At kung sino yung mga taong dapat na present. Okay? Ganun siya ka-organized. Obsessive. Ganun siya ka-obsessive pag-organize. And I think, pag ganun ka kasi, you know, if you have everything laid out, na ganito ang mangyayari, and things are not working out that way, dun ka nagagalit at nagpapanik. And may imbiyerna ka dun sa mga taong dapat mag-execute. And people like that, pag na-imbiyerna sila dun sa mga taong mga nag-execute, lalo na si Lisa. Lisa Marcos is like Miranda Priestley. No? Na parang, details of your incompetence does not excite me. Ganyan. Na parang, di ba, yan ang kanyang prototype, Miranda Priestley. So if yung mga taong dapat mag-implement ay hindi nila ang kanilang nagagawa ang kanilang mga gusto, she will take over the helm. Like for example, So yung ano niya, yung pagpapa-interview niya, sabi kayo, mga wala kayong kwenta, ako na! Yes. That's basically it.
Actually, very, ano ka pa yung benign. Mga tipong, mga putang ina ninyo, ang bobobo ninyo! Ganon. Mga wala kayong kwentang lahat! Ayun. More like it, na parang putang ina ako na! Kita mo, she wasn't even prepared. No, this is, na parang, yung suot-suot niya yan, pambahay niya yan eh. Yeah, Alam mo I yun? noticed. Kasi ganun nga raw yung play eh. Ang play was to make it appear as casual as possible. And I think hindi nga nila na-achieve yung gano'n. Yung parang, ay hindi, ano to yung hindi ko pinaghandaan tong interview na to, ganyan, yung parang, ano lang talaga to, bigla. And no, that's the greatest mistake. Always remember na ang mga tao nakapaligid ngayon kina BBM and ano are no longer the same kind of people na nakapaligid sa kanila ng election. I think you can see the huge difference between BBM the candidate and BBM the president. Ang mga natira na lang talaga yung mga staff talaga nila noong senator BBM, yung mga household staff, sina Emerald, yung sina Emerald, that's like holdover from yung Senate days pa ni BBM. So look at the transition nung kay BBM, 'di ba? Nung vice president siya, 'di ba? Look at how how BBM being received on social media. You can see it, no? In his blogs before. And then Franco Mabanta steps in, and it just so happened that Franco Mabanta was like close to all of us, introduced us, and didn't you see the change in narrative and reception and how things went by Yes. to the election? Yung quality ng mga kung paano kino-communicate. Diba? Didn't you see it? The packaging of the message, how it's approached up to the election. And then now, didn't you see the I think you can tell the exact difference, diba? Oh, yeah. Parang may After parang that may teaser, switch. no? Yes, Attorney Trix. It felt like a light switch. With BBM, a little less. Kasi we're in the cabinet eh. So, nakikita ko pa yung old him. But because I knew him before he was a candidate. So, I had that. May mga lunches kami before, be invited to some of the parties, not the wild ones. But ayun, usually were the parties for the media. So meron kaming Friday club na parati siyang invited doon. So the way he treated me before then and the time we were in Malacanang, pareho yan. The treatment niya. Kasi I never got to talk to him much during the campaign except for those times na I had to interview him. So yun lang yung time. The rest, masyado siyang busy. So, and then when we're in Malacanang, ayan na, but even before, nasa pa lang kami, nasa HQ after we won the elections and before inauguration, nag-work na ako kasi I had to do all the media briefings already. Wala akong narinig ng pagbabago doon. But with Mrs. Marcos, yun yung malaki talagang difference. Like, Grand Canyon yung laki ng difference talaga. Before, but my good luck was that I was not too exposed to her during the campaign kasi yung contributions namin were not conducted in HQ. It was, we would cover, we would be on the program. I covered the entire election. Puyat ako. I was at the station from 7 a.m. From 7 a.m. until 3 o'clock of the next day. 3 a.m. until sure na mananalo siya. So that was my part in the campaign. So hindi masyado I never saw the organization and in that part we were always lubog na lubog dun sa comms. But and it was also strategy sessions. Opo. Na-mention niyo yung difference ni kay BBM, walang masyadong difference sa treatment during election tapos nung BBM the president. Before elections, before the For campaign. Lisa, yun yung merong stark difference. Yes. Ano yung difference na yun, attorney, like dahil pinapakailaman na kayo ganon? Yung na may Oo naman. But the nature of comms
It's because, well, since everybody knows how to talk, everybody goes online, etc. So many people think that it's easy. And so many people, and classic here is Mrs. Marcos, classic talaga na she thinks that she can do it. Yung mga data-based strategies and all that, hindi niya, she's not privy to that. She was never privy to that pag kami yung nag-uusap. But she would get consultants from other countries, which for me was ridiculous because it's Philippine communication. Yung lubog ka dapat sa kultura ng Pilipino para naiintindihan mo kung ano yung katanggap-tanggap at kung paano yun sasabihin, kung ano yung plus the communal nature of Filipinos medyo malabo for somebody who, is very New York. When you say you're very New York, you're extreme, medyo extreme. People in New York are rude. But, they get things done. So, ganun talaga rin siya. Unfortunately, you're running for elections and if you're in politics, yung rudeness mo, isasantabi mo yan. Ano mo yan. You will have to start behaving in a certain way. Unfortunately, Attorney Trixie, yung let- pagiging yeah. New Yorker niya na rude, I think yun yung minimin niya na I'm very New York. Hindi, alam mo, let me just Sobrang rude. So, let me just give an sige, close additional. na. Sorry. You can't be rude in Philippine culture, but it must be humorous. Yes. There must be a self-deprecating, Yes. Not another person. self-deprecating humor. Look at Duterte's campaign in 2016. He was so rude. Oh. Digong was so rude. Meron pa bang mas rude pa kay doon, Digong? Pero But- it's the kind of he was rudeness na, He was self-deprecating. And Plus, that is- humorous. Yes, humorous. Matatawa ka talaga. Self-deprecating, matatawa ka. Alam mo yun, siya na mismo yung alam mo yung when Vice Ganda was still starting, when he was still so good, na self-deprecating yung humor ni Vice Ganda, and everyone was like so endeared with Vice Ganda, di ba? Yung hindi pa siya preachy, di ba? So hindi pa siya preachy. so ngayon, ganyan si Digong. Now look at Lenny. Lenny is so pa-girl, no? Next, wala kang ginawang kasalanan sa buhay mo. Tapos tinanong siya ng mga estudyante na ano raw yung pinaka-regret niya sa buhay niya. Sabi niya daw yung bumagsak daw siya sa math or something like daw, saraling panlipunan or whatever. Na parang, Bex! Ano ka ba? Ikaw yung mga kaklase namin na walang kasusta-sustansya ang buhay. Alam mo yon na parang ikaw yung tipong hindi ka namin mayayaya sa bilyaran or mayayaya sa inuman or mayayaya magkating classes. Yung mga ganyan. Walang May tanong mga- ako, Attorney Trixie. Oh. Kasi maliban sa'yo, sa communication, ang isang nakikita ko na parang malaking nawala talaga sa kanila na correct me if I'm wrong na kung gaano kalaking factor siya, na nakikita kong isang factor is nawala nga si Attorney Vic. Kasi noon nakikita namin pagka hindi nagsasalita si BBM, at least si Attorney Vic nako-convey niya na-explain niya, naiintindihan ng mga tao. So ang ganda ng communication noon kahit hindi nagsasalita si BBM, may nag-explain para sa kanya na nakaka-relate yung mga tao at very sensible sa mga tao. So parang sa tingin mo the reason ng pangit na PR nila ngayon is one factor is si Attorney Vic. Yes. Oo. Pero hindi kasi nung nakaupo na kami, he had very little to do with comms Hindi na siya nagsasalita, if you recall. Very few statements. Hindi lahat talaga dumadaan sa akin That was the rule. And to be fair to the president, kahit cabinet secretaries, hindi kayo pwede mag-press con, hindi kayo pwede maglabas ng statement, dadaan muna sa akin. Kaya hindi sabog. So even the ES had to do that. So lahat alam namin para Kaya isa yung tono Attorney Trix noon. Isa yung tono noon. May singular message na Calibrated lahat. Hindi. Yes. And ito kasi si Attorney Trixie, when she was the PCO, press secretary, PC, she knew how to handle criticisms from allies.
And she learned kasi she came from the Duterte administration. She worked under Marcos office, and the way that they treat criticism, and which should be the case, na pag-alay, na pag may critic, mag-criticism, you approach them na parang, sandali lang girl ha, aayusin lang namin. Hindi ka nilang sabihin na, wag mong sabihin yan. Gets mo na, wag mong sabihin yan, ito lang yung sabihin mo. They will reach out na parang, sandali lang girl ha, meron lang kami gagawin pa-hold muna, ganyan. But you can still say what you want to say. Alam mo yun, na parang nagbibigay lang sila ng time, parang just give us time to just do our work, di ba? Ang style na ganyan kasi, I learned that from kay Sec, Ernie Abella, who was the first spokes of the President Duterte. So, ganun yun. You would accept them. At saka you cannot project that you know everything kasi you don't. But, pero inaaral ko as much as possible. But pag talagang yung sagot, I have to get back to you on that one. Or I don't have that information right now. Ask me again tomorrow, may briefing pa tayo. Parang nung Sugar, tinatanong ko yun si Trixie, ano to? Yung ano to ha, ang baboy nito, ganito ko si Trixie, ang baboy nitong Sugar ha. Na parang, kasi you can be, kasi that's why you're allies, no? You can be open to each other without feeling that you're being attacked. Naman. That's why I felt safe with you, so never nag-issue yan. You have long experience. Ito kasi na parang, we have a long experience, tapos nung kinikriticize kita, biglang aatakihin mo na ako, pepersonalin mo na ako, magagalit ka rin sa akin. Hindi naman pwedeng, I'm just stating my honest opinion, and then, I'm just speaking my mind, just like what I have done in the past. Tapos ngayon, nasa kapangyarihan ka na, you cannot accept it anymore. Pero parang, Yun yung sobrang nakaka-bad trip dito sa administration na to. Yung hindi, ayaw magpa-criticize. And even their supporters. Yung parang, seryoso kayo? Hindi nyo matanggap na something is wrong? Perfect tayo dito? Perfect talaga? Fine and dandy day every day? I mean, di ba nakita niyo si Tingking Pinoy? Nung panahon ni Duterte, nung wala pa siyang makain. Pinagtatagol yung si Duterte, pero minumura niya yung mga cabinet secretaries ni Duterte. Bakit wala kayong katulad ni Tingking Pinoy sa inyo nung panahon ni Duterte? Na pinagtatanggol niya si Digong, pero minumura rin niya yung mga cabinet secretaries. Ini-expose niya yung mga korupsyon, yung mga, kahit nga si Bongo, tinitira niya eh. Ngayon, sino ngayon yung tipi ninyo dyan? Wala. Lahat kayo. Madam Lisa. Tama, mali. Sabi daw, hindi ba si Cash Jarrett? Sino yan? Sino si Cash? Sino si Coach Jarrett? Who is he? Diba? Does his opinion even matter to the administration? Is his opinion even being sought by the Queen Bee? No! Kasi Felix Berto Vigila, galit na galit. Sabi niya, PI nyo, kung magsalita kayo, kayo lang ang magaling. Hindi po namin sinasabing kami yung magaling, sinasabi lang namin may mali. Magkaiba po yung topic nun. Okay? Felix Berto Vigila. Not my feel inferior. Felix Berto Vigila, hindi po namin sinasabi na kami lang ang magaling, pero I'm pretty sure na given your comment, mas magaling kami sa'yo. True. Next comment. Diyos me. Pero naman hindi namin sinasabing kami yung pinakamagaling, Hindi namin sinasabing kami yung pinakamagaling. Ang sinasabi namin dito, may problema. Okay? Magkaibang topic yon. Doon sa naghihimuran lang kami ng puwet dito at nagsasabi, napakagaling namin. Wala mang ganun, Felix Berto Vigila. Ano, be? Actually, naghahanap kami ng magaling din sa inyo kasi for sure meron yan. Kaso ang tagal-tagal na, walang lumalabas. Hukayin nyo, baka meron talaga dyan. Diba? Ayun yung, kaya kayo sa totoo lang, Virgilio, kaya kayo namumuri sa mga ganyan yung comment. Nagsalita si Coach Jarrett, sabi ni Coach Jarrett, commented on the video of VP Sara that VP Sara should have answered the issues raised by FL. Ang bobo naman ni Coach Jarrett. Answer. So that's the problem then, kasi
Buti na lang, hindi ganun klaseng tao yung mga mga nasa Buti na lang. ni O yung mga Inday. nasa paligid ni Inday Sara, ha, buti na lang, hindi katulad ni Coach Oo, Jared, mga Ang nakapalibot sa knee-jerk reactions. Ay, Oo. yeah. Diba, na Nandito- parang, dapat kung, Coach Jared, you will never be the thinking Pinoy of the BBM administration because you're an idiot. No, na parang, we don't like TP right now and whatever, but wala pa rin sa inyong makaka-reach ng, well, Did you notice? no one among you can be the thinking Pinoy of the BBM administration. BBM. Thinking Pinoy is thinking Pinoy. Pero Just did like you- thinking Pinoy of the Duterte administration. Kasi May thinking had a group of people around him that he can Yes. consult, no? Kasi yun nun, wala. Di ba kung ikaw si Coach Jared, meron ka ba katulad ni Atty. Trixie sa paligid mo, katulad ni Sas Sugan sa paligid mo, katulad ni was this even Lauren Badoy, di ba? Even it was for a time si Ahmed Panglinawan. Si Crisette. Do you have all those people around you? You can estimate the quality of a person by the people that surrounds him. Correct. So, kailangan ipakita mo who surrounds you, di ba? Kung ikaw lang mag-isa, di ba, counted. Ito yung observation ko sa pagkakaiba nung panahon ni Duterte, yung mga vlogger noon, yung mga nagko-comment, yung even the supporters of Duterte, yung mga Duterte supporters, tas yung ngayon. Nung panahon ni Duterte, naku-close talaga, may closure yung mga topic. Kunwari Dolomite Beach, talaga ma-explain yan, malilinawan yung mga tao bago pumunta sa next topic. Ngayon, ang nangyayari, patong-patong. Nagpapatong-patong na walang closure. So, pagalit ng pagalit yung mga tao. Without Correct. clarification, walang... Ang nagbi-build It's not up tuloy working. ngayon, Kuya Miko, yung galit. Yung Oo. galit, kasi hindi mo nasasara yung issue, nagbi-build up yung galit. Yes. Diba? Example, gulong-gulo pa kami sa droga. Ano nang nangyayari? Ito na naman si Lisa Marcos. So, yung galit naman, nagta-transform lang, napapatungan Oo. ng napapatungan. Niloloko nyo lang kami. Tinatabunan nyo lang yung totoong issue dun sa drugs Yes. Diba? Aso na yung driver? Diba? Aso na yung driver? Okay, Nagkakiloko nyo kami. Speaking of the driver, kung si Maharlika ay may puting ahas, ako naman po ay may mga alitap-tap. You know, alitap-tap, fireflies. Yes. And fireflies glow in the dark, di ba? So meron ako mga alitap-tap. Dahil tayo po ay nasa kadiliman ngayon, marami po ngayong alitap-tap, di ba? True. So according sa aking alitap-tap, sa batis ba to sa batis po ng nasaan ba ang Philippine Statistics? Sa Yes, batis ng... Santa Mesa? Hindi. O Hindi ba Meron din sila dito sa Quezon City. yun. Okay. Sa batis po ng sabihin na natin ng BISA. BISA, Quezon City. Okay. Wala po daw Philippine birth certificate ang Shabs driver. Ni-report na si Ajalon as a US citizen sa sa mga mainstream binabalita na talaga siya na siya ay Amerikano. Saan yan? Okay. Sabi niya American citizen. American Arbor citizen. yan. Ito naman. Arbor yan kaya hindi na natin nakikita. Arbor na. Arbor na. And dito sa itong stage play na to kaya siya nagiging yung parang, "Hoy, driver, American citizen." Di ba? Kaya pa siguro, huwag ka mag-alala pag nahuli ka, American citizen ka naman. Hindi, alam mo, nakakalungkot kasi dito. If that guy is an ex-Philippine military, ex-Philippine policeman, Philippine mainstream media would have a field day. Kita nyo na, yung mga polis na yan, mga korap. Kita nyo na, yung military korap. Di ba? Napansin nyo ba yan? Di ba? Pag yan ay ex-policeman ng Pilipinas, ex-military ng Pilipinas, hanggang ngayon pinag-uusapan pa rin yan, binubusisi yan. Nakita kita mo itong mga to. Ngayon ang tahimik, di ba? Dahil ex-US Army. Bakit? Natatakot pa kayo hindi mabigyan ng visa? True. Grabe.
may ang daming problema. Ang pinaka-latest diyan, yung spokesperson ng I'm not so sure of the entire PNP or just for the case. Nagsalita na sila na hindi na kami magbibigay ng statement, ng kahit ano pang statement dito sa sa alitagtag na yung checkpoint, yung drug haul doon sa alitagtag. Hindi kami magsasalita, no na kami, hindi kami mag-a-update, hindi kami mag-aano muna. Kasi baka makompromiso raw yung investigasyon, kineme, ganyan. Tapos magdaldal ng bonggang-bongga sa umpisa, no? So, Kinumpare ko nga ito sa etong event na to, Yes. kinumpare ko doon sa nahuli ni PRRD. Nahuli sa time Yung ni 2022. PRRD nung 2022. Nung nahuli, wala mo ng details. More on, nahuli siya dito sa Quezon Province, walang amount, walang kahit 3 vans, walang kahit anong details. Yung mga ganun lang. Because it's a developing report wala silang masyadong claims pa. Basta may nahuli at 4 a.m. Yung mga lang, who, what, when, where. Actually, wala pang who Ngayon, ang developing news, nagbigay sila ng details kung ilan yung amount, kung ilan yung tao, sino-sino yung mga tao. Nung tapos na yung investigation at nahuli na lahat. At walang walang pa press con na nandun si Duterte na this is the biggest hold. Wala And at that time, Yes. yun yung pinakamalaking haul. At very logical kasi ang naging dahilan noon is because there is merong nagsabi, merong intel at nag-imbestiga, there is coordination from NBI. Tapos hindi hindi parang usual na na checkpoint. Talagang parang surprise checkpoint yung ginawa nila. So yung intel gathering ay nag-cause ng tamang action. Kumbaga yung checkpoint was set nakahuli. up. Yung checkpoint was set up as part of the As a result of intel gathering and planning. Ay, maglagay tayo ng checkpoint dito kasi posibleng dito na tayo magkakaroon. Yes. Ganitong oras tayo mag-checkpoint, dito tayo mag-checkpoint kasi dito yan dadaan ng ganitong oras. And ang nahuli po, 11 billion po yun, 11 billion. 3 van, 10 tao. Kasi if it's billion, bakit isang tao lang papadrive mo? Bakit sa isang van lang nagtipid ka ng shipping fee for billions and billions of money? So 10 tao po yung nahuli, 3 vans ang sinakyan. Meron yung may convoy yan. Yung ibang convoy niyan, I think yun ang pinalusok. And, di ba? Hello naman, Diyos mio, 30, isang van pa lang yan, isang van pa lang yung 13, yung 9 billion. 9.6 na yan. Imposible kasi na or imposible kasi na iisa lang yan eh. And ang nakita na kasi natin ng mga video is yung sasakyan pinalipat na nila ng ibang lugar, di ba? Hindi siya yung media hindi doon mismo sa checkpoint. Kasi usually doon mismo sa di ba ikaw Coco? Di ba media ka Coco? Di ba talaga minsan nakastuck lang sila doon sa may checkpoint. Sa checkpoint. Yung video parang nasa parang nasa city na yung van, di ba? Nang binuksan parang nasa city. Nasa PNP na. Nasa PNP na. So parang, alam mo yun, na parang ang daming yung huli was, mali yung mga tanong kasi ang daming nagsasabi na, ay, coincidentally, andyan si BBM. Hindi. Yung huli happened more than 12 hours before the press con. 15 sila nahuli, 16 yung press con. So, yun. So, ang daming kulang. Ako mali pa yung estimate nila. More than 12 hours to really, to estimate. Sandali lang. So, okay, this is new to me So, nahuli siya, halimbawa ngayong araw na to. And then, nandun pa yung sasakyan for a long time. Tapos, this is really a show. Kasi, kung kinabukasan yung press con, bakit nilagay mo pa doon yung suspect? Tapos kunwari, kakahuli pa lang sa kanya, nakaganyan pa siya habang nagbibilang. It's not normal. Nakulungan na siya. Yes. Dapat na-detain na yun. Na-process na. Nag-shop ka na, pinrasis na. Nandun pa siya, ini-interview pa siya ng media, Tapos,
Pag Tas ganun pa siya eh. Oo, nagganong-ganong ka pa, di ba? Tapos sasabihin nyo na hindi kami makakaamoy ng Stage play. Kasi kung 12 hours ago pa pala yung so it's a different day. Yeah. Yes. The next So the day yung press con. So yung napapanood natin sa media, it's a different day kaysa doon sa pagkakahuli. Sa araw ng huli, yes. That's why. Diba? So what happened in those 12 hours? Definitely, hindi sila nagtimbang ng maayos. Yes. Yun nga. Habang binababa mo yun, dapat tinitimbang mo na eh. Di ba? And Pag then- tinitimbang, Oo. When Sabihin ko- BBM arrived, during the press con, nagmamark pa lang sila nun eh. Nung pa lang nila iniisa-isa yung So yun. Yun. So- Bakit ka mag-mark pa lang habang a day after, dapat pagkakuha mo, pinaprocess mo na yung Walang sugat. inventory, lahat na. Pinaprocess Kasi mo na yung gumagawa na ng reports nun eh. After yung huli, nagawa ka na kagad ng report. So, for purposes of the report, dapat na natimba, tsaka na-analyze na yon. Kasi, nung pinipresent nila, it was as though kakahuli lang, di ba? Kung kakahuli lang, hindi mo pa alam kung ano yun. It looks like powder, it smells like it, pero yung magde-determine nun yung lab. Now, Yeah. the lab will take about 4 hours to process and to determine kung ano yun. So, Nagmamark pa lang sila at saka binubuksan pa lang nila yung mga nung dumating si BBM. Kasi the press con was the presence of BBM was presented na it is an inspection ng Oo. Di ba? May tatanong ko kay what? As the president or as an expert? as customer, charot. Attorney Trixie, meron ako itatanong sir bilang isang lawyer. Mm. Halimbawa, ikaw ang defense lawyer nito. Diyan. Tapos na yan. Di ba? Tapos na Di yan. ba? Tapos na yan. Nakawala na yan. Kasi Makukulong si hindi, Angelo. for further yan. Pwedeng, unless, di ba, pagka masyadong may iskandalo, pag hindi masyadong na media, for further, meaning hindi yan makukulong. Kasi mali yung search eh. So, for Dead man ang media. kasi, bawal sa search, checkpoint searches, buksan yung unless winave niya. Kung winave niya, bakit mo i-wave? Sino, di ba? Grabe. Kung pili na lang kayo ng driver, yung pinakatanga talaga sa mundo, yung qualification. Oo. Ang nasa write-up ng Philippine News Agency attorney, ang sinabi, nakita raw kasi nung police na merong shabs na hindi naka-cover. Paano niya nalaman na shabs yun? Yun ang tanong. Talcum Paano? powder. Paano mo Powder. malalaman yung tabs yun? Mali talaga yung Mm-mm. Kasi plain Diba? view yun. So what they're trying to say, so ibig sabihin, wala na yung defense na waiver. Hindi siya pumayag. So they're saying plain view doctrine, which is an exception to the warrantless search. Kasi pag moving vehicle, pwede, pero moving vehicle, visual search lang yan. So kung in plain view, then pwede mong hulihin talaga kasi illegal substance. Ang problema, pagdating sa ganyan, parang mga capsules, how would you know illegal yung capsule? Illegal siya. How would you know na yun laman sabihin mo may napunit? Tapos wala rin Pumayag sila. attorney eh. Kasi nung ini-interview sa sabi niya hindi naman daw niya alam, hindi niya alam kung ano yung karga niya, ganyan-ganyan. So baka Ano na yon? 12 that's what has already been processed in 12 hours. Hello? Script na yun, Nakapag-check na no? kayo ng 4 hours sa laboratory, hindi nyo natimbang? Tapos nagbigay pa rin kayo ng sobrang layo na Hindi. na estimation? Then look at this 12 hours nang nasa inyo yung driver na yan. Walang lawyer? 12 hours? Sabi yung Trixie, 12 hours, wala kang lawyer. Hindi, nakadetain ka ng 12 hours? Ilang hours lang pwede kang i-detain, Trixie, ng walang Malang. Okay. ilan? 48, you can be detained for 48 hours kahit walang Charge. Wala pang charge. So, Yung lawyer, you're entitled. Kaya the lang moment military. Ito, wala siyang lawyer. Alam niya mga karapatan niya. di ba, walang lawyer. Tapos nung nahuli ka 12 hours ago, a different day, ano ba nahuli to? Gabi? Gabi ba siya nahuli? Umaga, 9 a.m. 9 a.m. yung checkpoint. 9 a.m. Tapos pinresent, Good day. kinabukasan. The next day na.
Mga hapon, ay mga tanghali hapon yun. So, hindi lang 12 hours. Kaya nga. So, it's more than 12 hours. So, 9 a.m. the other day, tapos ang conference ay hapon for Next day. the next day. Eh, puta. Just me, you. Tapos, kunwari, yung driver, kakahuli lang sa kanya, nakaupo lang siya doon sa isang tabi, gumaganon-ganon, ini-interview ng media. Hindi ko kasi alam eh. Di ba dapat nakakulong ka na? Dapat nakamagshot ka na, di ba? Di ba dapat may lawyer ka na? Kinakausap na ng media dyan, yung lawyer mo. Actually, dapat na-inquest na siya. Yes. Kasi hinahuli siya during business hours. So bukas ang pwede siyang dalhin for inquest. Ngayon, they have 48 hours. So para sa may excuse pa yan eh. Ipapatesting pa yung loga. Pero ilang oras lang ang testing nun. May inquest fiscal pa sa gabi. So hindi nila pwede ring sabihin na hindi nila in-inquest ng ganong katagal. At hindi rin nila tinimbang. Hindi rin nila tinimbang in more than 24 hours. Kaya nga yung nagpapatulong ako kay TP. Sabi ko, TP, pasok pa ba sa margin of error na from 13 from 13 point parang pasok pa ba o it's a mistake na? It's fake news na. Ano sabi Ano si Alberto Vigilla, gusto mo ba umakyat? Sabi niya, FL Marcos is right, you are all patay gutom, putang ina, G ako sa G and the G ako sa iyo. I was indebted during F.R. Marcos called us patay gutom. For development of Filipino character and umakyat image. ka? O Akyat ka, Felix Berto, bilis! Ay, so Gina, sinabihan kami ni saan niya sinabi yan? Napatay gutom ang mga Kasi tama daw Meron sinabi si Lisa. Walang narinig na ganon. Anong pangalan niya? Felix Bierto? Felix Berto. Vigilla. Check it Anong pangalan niya? Felix. Felix Berto Vigilla. Vigilla. At saka nung panahon ni FEM, wala pang DepEd nun. Oh, yeah, no? Paano Only a lawyer do a lawyer's job, not a charlatan, PI. So, unang-una, sino kliyente ko? Shumak. Do a lawyer's job. Wala kang kliyente dito eh.